Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum APP, AFA 5, Quarter 2, Week 6. Ang ating paksa ay pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Tumpak Nurse, humanap ng kapareha at sagutin ang tanong. Kung pareho ang inyong sagot, makakakuha kayo ng puntos. Uri ng poultry animals. Poultry animals na karaniwang inaalagaan. Karaniwang sakit ng mga poultry animals. Halamang gamot na ginagamit sa mga karaniwang sakit ng mga poultry animals. Sanhi ng sakit ng mga poultry animals. Parte ng halaman na ginamit sa paggawa ng halamang gamot. Karaniwang lunas na binibigay sa mga sakit na poultry animals. Produkto na makukuha sa mga poultry animals. Sa loob ng kahon, isulat ang mga bagay na sa tingin mo ay kailangan sa pag-aalaga ng manok o ibon. Kailangan ko ng pasilidad. Ito ay tumutukoy sa isang lugar o kagamitan sa isang lugar. Panganib. Ito ay isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay o ari-arian. Pagsugpo. Ito ay aksyon o proseso ng paghinto, pagkontrol o paglimita sa isang bagay, damdamin o kaganapan upang hindi lumala, kumalat at mapanatili ang kaayusan. Waste management. Ito ay ang akmang termino sa wastong pangongolekta, paglilipat, pagtatapon o paggamit at pagmonitor ng basura sa poultry. Kaugnay na paksa bilang isa, pabahay at pasilidad. Panoorin ang video clip at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Narito ang YouTube link. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pabahay sa mga alagang hayop? Ano-ano ang mga disenyo ng pabahay ng mga alagang hayop ang nakikita mo sa inyong komunidad? Nakatutulong ba ang pabahay sa mga alagang hayop? Sa anong paraan? Kung ikaw ay gagawa ng disenyo ng pabahay ng iyong alagang hayop, anong disenyo ang gagawin mo? Bakit? Pabahay at pasilidad. Kailangan na ang kulungan ay maluwag upang magkaroon ng sapat na ventilasyon at maging maginhawa ang mga poultry animals. Dapat na ang kulungan ay ilagay sa lugar na nahahanginan at malapit sa tubig para sa mga poultry animals. Sa poultry farming, may iba't ibang uri ng pabahay na ginagamit depende sa layunin ng produksyon, klima, at uri ng manok. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng pabahay sa poultry farm. Brooder house. Ito ay ginagamit para sa mga sisiw mula sa kapanganakan hanggang sa mga ilang linggong gulang. Karaniwan itong mayroong heat source tulad ng heat lamps o gas brooder para mapanatili ang tamang temperatura para sa mga batang sisiw. Grower house. Ito ay ginagamit para sa mga manok na nasa pagitan ng brooding stage at laying stage o slaughter age. Karaniwan itong mas maluwag upang bigyan ng sapat na espasyo
ang mga manok na lumalaki. Layer house. Ginagamit para sa mga inahing manok na nangingitlog. Karaniwan itong may mga nesting boxes o laying cages para sa pag-itlog. Mahalaga rin ang tamang ventilasyon at ilaw sa ganitong uri ng pabahay. Broiler house. Para sa mga manok na pinalalaki para sa karne. Dinisenyo upang magbigay ng sapat na espasyo para sa mabilisang paglaki ng mga manok. May tamang sistema ng pagpapakain at patubig. Free range, ang mga manok ay malayang nakakagala sa isang mas malaking espasyo o bukid. Karaniwan itong may kasamang maliliit na kubo o mobile coops para sa proteksyon laban sa mga predator sa gabi. Cage system. Ginagamit para sa mga layer na manok kung saan sila ay naka-cage sa maliliit na kulungan. Nagbibigay daan sa mas madaling koleksyon ng itlog at pag-monitor sa kalusugan ng manok. Deep litter system. Ang sahig ng pabahay ay may makapal na layer ng litter materials tulad ng ipa, dayami o sawdust. Ang mga manok ay malayang nakakagala sa ibabaw ng litter na nagsisilbing bedding at sumisipsip ng dumi. Slat or slatted floor system. Ang sahig ng pabahay ay gawa sa mga slats o kahoy, bakal na may espasyo sa pagitan. Ang mga dumi ng manok ay nalalaglag sa ilalim na madaling linisin. Environmentally controlled housing. Mga pabahay na may advanced control systems para sa temperatura, ventilasyon at ilaw. Karaniwan itong ginagamit sa malalaking commercial na poultry farms upang matiyak ang mataas na produksyon at kalusugan ng manok. Pagkain. Kailangan ng malinis at masustansyang pagkain para sa mga alagang hayop. Iwasan ang pagpapakain ng bulok na pagkain upang hindi magkasakit ang mga alagang hayop. Panustos na tubig. Ang pagbibigay ng malinis na inumin ng mga hayop ay napakahalaga upang hindi magkasakit at magkaroon ng parasitiko. Kailangan din ang maraming tubig sa paglilinis ng kulungan at mga gamit sa pag-aalaga. Tapunan ng dumi. Linisin ang dumi ng alagang hayop araw-araw. Gumawa ng isang imbakan o hukay na para sa mga dumi upang hindi mangamoy at maperwisyo ng mga kapitbahay. Siguraduhin ito ay may takip upang hindi langawin at pagmulan ng sakit. Gamot at bitamina. Upang malusog na lumaki ang mga alaga at makapagdulot ng maayos na karne o itlog. Kaugnay na paksa bilang isa, pabahay at pasilidad. Ikalawang araw. Ang pagpili ng tamang uri ng pabahay ay nakadepende sa uri ng poultry farming na nais mong pasukin, ang bilang ng manok na aalagaan at ang mga partikular na pangangailangan ng iyong operasyon. Uri ng pagkain ng poultry animals. Masustansyang pagkain ang dapat ibigay para maabot ang kanilang tamang bigat at laki. Narito ang ilan sa mga dapat na ipakain sa ating mga alaga. Starting mash. Pagkain ito para sa mga bagong pisang sisiw hanggang 6 na linggo. Growing mash. Ibinibigay ito bilang pagkain para sa 6 na linggo hanggang sa handa ng ipagbili o hanggang sa mangitlog ang inahin. Laying mash. Ibinibigay ito sa mga manok na nagsisimulang mangitlog. Starter mash para sa itik, pato o bibe. Ang mga itik na 8 linggo ang gulang ay binibigyan ng pagkaing masabaw na starter mash.
Mash feed. Ito ay pagkain na may taglay na 21% na protina. Inihahalo sa giniling na isda, mais, darak, dinurog na balat ng talaba at iba pang pagkaing mayaman sa mineral at bitamina. Laying feed, isang uri ng pagkain na ibinibigay sa mga babaeng itik upang mangitlog ng marami. Flattening mash, pagkaing ipinapakain upang tumaba at lumusog ang mga itik. Para sa pugo, ang pagkain ng pugo katulad din ng pagkain ng manok, ngunit pwede itong dagdagan ng dinurog na shell upang kuminis at tumibay ang magiging itlog nito. Pabo, butil, tinadtad na mga gulay, pits, carrot, dahon ng repolyo, cottage cheese, gatas, mga pagkahalo ng harina, sariwang basura mula sa isda, karne, mga eggshells, wet o dry feeds. Gansa, mga legume, clover, alfalfa, matamis na clover, berdeng mga cereal, rye oats, wheatgrass, timothy grass, bluegrass, maghasik ng tinik, plantain, nettle, dandelion, at iba pa. Paraan ng pagpapakain. Gumamit ng panukat o pantakal. Ilagay ang mga pagkain sa lagayan o patukaan upang anumang oras ay pwede silang makakain. Dapat bigyan sila ng pagkain 2 o 3 beses sa isang araw. Para sa iyo, ibigay ang mga uri ng pagkain na maaaring ipakain sa poultry animals. Ilagay ang iyong sagot dito sa loob ng bilog. Ano-ano ang mga maaari kong kainin? Paglalapat at pag-uugnay. Gumawa ng sariling disenyo ng pabahay at pasilidad para sa alagang ibon, manok, pato, bibe, itik, pugo, gansa, pabo. Sa baba ng iyong disenyo ay ilarawan ang iyong disenyo. Gamitin ng rubrics upang maging gabay sa gawaing ito. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, mga posibleng panganib sa pag-aalaga ng poultry animals. Video clip viewing. Panoorin ang video tungkol sa panganib sa pag-aalaga ng poultry animals, partikular sa pag-aalaga ng pugo. Narito ang YouTube link. Ano ang nilalaman ng video? Pagkatapos mo mapanood ang video, nais mo pa bang mag-alaga ng mga poultry animals sa hinaharap? Bakit? Katulad ng pag-aalaga ng mga halaman, ang pag-aalaga ng mga poultry animals ay mayroon ding kalakip na panganib. Narito ang ilang posibleng panganib sa pag-aalaga ng mga poultry animals. Sakit at impeksyon. Kadalasang nangyayari kapag kulang sa kalinisan o hindi maayos ang iyong pag-aalaga. Kapag nagkasakit ang isa sa mga alaga, dapat itong ihiwalay para hindi mahawa ang iba. Kalusugan ng tao. Ang hindi maayos na pag-aalaga sa mga poultry animals ay maaari ring makaapekto sa kalusugan ng mga tao. Maaari itong magdulot ng allergy at respiratory diseases. Pagkontrol sa mga peste. Ang peste, tulad ng daga, ay maaaring magdala ng sakit sa mga poultry animals. Maaari rin nitong atakihin at kainin ang mga poultry animals. Pagkawala ng kita. Ito ay dahil sa paiba-ibang presyo sa merkado at magkakaroon ng disease outbreak sa mga poultry animals tulad ng bird flu. Waste management. Ang hindi tamang pamamahala sa mga dumi at iba pang basura ay maaaring magdulot ng pollution sa lupa, hangin at tubig. Bitamina.
Ang mga bitamina ay isang pangkat ng mga organikong compound na kailangan ng manok. Sa kabila ng mababang antas ng pangangailangan, ang mga bitamina ay mahalaga para sa normal na paggana ng katawan, paglaki at pagpaparami. Ang kakulangan ng isa o higit pang mga bitamina ay maaaring humantong sa bilang ng mga sakit o syndrome. Ang mga bitamina ay nahati sa dalawang kategorya: natutunaw sa taba at natutunaw sa tubig. Ang mga fat-soluble na bitamina ay A, D, E at K. Bitamina A ay kinakailangan para sa normal na paglaki at pag-unlad ng epithelial tissue, balat at mga lining ng digestive, reproductive at respiratory tracts at reproduction. Bitamina D3 ay kinakailangan para sa normal na paglaki, pagbuo ng buto at pagbuo ng balat ng itlog. Bitamina K ay mahalaga para sa pagbuo ng namuong dugo, kasama sa mga bitamina na nalulusaw sa tubig, ang bitamina C at ang mga bitamina B. Bitamina B ay para sa metabolic function, kabilang ang metabolismo ng enerhiya, kasama sa mga bitamina B, ang bitamina B12, biotin, folacin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, riboflavin, at thiamine. Ang manok ay maaaring gumawa ng bitamina C, kaya walang kinakailangang dietary na itinatag para sa bitamina na ito. Ang suplemento ng bitamina C, gayunpaman, ay ipinakita na kapaki-pakinabang kapag ang mga ibon ay na-stress. Ang ilang mga bitamina ay ginawa ng mga microorganism sa digestive tract. Bitamina D ay maaaring gawin kapag ang sikat ng araw ay tumama sa balat ng ibon. Ang iba pang mga bitamina ay dapat ibigay dahil hindi sila nabuo ng mga ibon. Maraming mahalagang bitamina ang bahagyang ibinibigay ng mga sangkap ng feed tulad ng alfalfa, meal at mga distiller, dried soluble. Ang isang premix ng bitamina ay karaniwang ginagamit upang mapalitan ang mga pabago-bagong antas ng mga bitamina na natural na matatagpuan sa pagkain at upang matiyak ang sapat na antas ng lahat ng bitamina. Pagsugpo sa sakit ng poultry animals, waste management. Dapat may gamot o bakuna ang mga alaga upang makaiwas sa mga sakit. Siguraduhin ding malinis ang kanilang mga kulungan. Kailangan ding i-disinfect ang mga kagamitan, kulungan para di lumaganap ang sakit. Mainam ding pabakunahan o bigyan ng gamot ang alagang may sakit. Narito ang ilang paraan upang mapakinabangan at maiwasan ang sakit dulot ng waste management. Pag-compost. Ito ay paraan na kung saan ang mga bagay na nabubulok tulad ng dumi ng hayop, dahon, balat ng prutas, damo at iba pa at pinagsasama-sama at ginagamitan ng proseso. Ang dumi ng manok ay partikular na mayaman sa nitrogen, isang mahalagang elemento para sa paglago ng halaman. Produksyon ng bigas. Ang paggamit ng biogas mula sa basura ng manok ay isang revolusyonaryong diskarte sa pamamahala ng basura at produksyon ng enerhiya. Ang biodigester ay isang pangunahing bahagi sa prosesong ito na nagpapadali sa anaerobic panunaw ng organic matter, kabilang ang mga dumi ng manok. Makabagong feed ng hayop. Ang pagre-recycle ng dumi ng manok sa feed ng hayop ay isang madiskarteng paraan para matugunan ang dalawang hamon ng sabay-sabay, waste management at feed cost. Ang proseso ay nagsasangkot ng maingat na composting at pagproseso upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng recycled feed. Basahin ng mabuti ang teksto, puna ng bawat patlang.
piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay pagkain, pangkabuhayan, gulay, poultry animals, bitamina, sakit. Ang mga patlang tulad ng manok, itik, gansa, pabo at pugo ay ang mga karaniwang inaalagaan sa ating komunidad. Poultry animals. Ang mga ito ay napagkukunan ng patlang at patlang, tulad ng mga itlog at karne ng mga ito. Pagkain, pangkabuhayan. Ang mga poultry animals ay sinasabing madali lang alagaan sapagkat ang kanilang pagkain ay makikita rin sa mga bakuran at lokal na pamilihan tulad ng mais, palay, at samot-saring patlang. Gulay. May mga patlang rin para sa mga poultry animals upang maiwasan ang mga patlang at pagkamatay ng mga ito. Bitamina, sakit. Poster making. Sa isang malinis na bond paper, gumawa ng isang poster tungkol sa pagsugpo sa sakit ng poultry animals waste management. Gamitin ang rubrics upang maging gabay sa gawaing ito. Konsultasyon. Ibigay ang iyong suhesyon tungkol sa paraan ng pag-aalaga na mababasa sa bawat sitwasyon. Bumili ang iyong ama ng 10 manok. 8 sa kanila ay malapit ng mangitlog. Ano ang pasilidad ang gagawin mo upang mapangalagaan sila sa kanilang pangingitlog at ang kanilang magiging itlog? Nangangamoy ang dumi ng inyong mga alagang bibe. Dumadami rin ang langaw sa paligid. Ano ang gagawin mo para maiwasan ang pangangamoy ng dumi at pagdami ng langaw na maaaring pagmulan ng sakit ng iyong mga alaga at mga tao? Paggising mo kaninang umaga, nakita mo na may bagong pisa kayong sisiw. Ano ang mainam na ipakain mo sa mga bagong pisang sisiw? Kung ikaw ay mag-aalaga ng manok, ano ang una mong ihahanda at bakit? Ipagpalagay natin na sa susunod na buwan, ikaw ay mag-aalaga ng mga poultry animals. Ano mga hakbang ang iyong gagawin upang mapaghandaan ang iyong pangangalaga ng poultry animals? Basahin ang pangungusap at tukuyin ang isinasaad. Ang unang letra ng sagot ay binigay na siyang gabay sa pagsagot. Ito ay ginagamit para sa mga sisiw mula kapanganakan hanggang sa mga ilang linggong gulang. Brooder house. Ang mga manok ay malayang nakakagala sa isang mas malaking espasyo o bukid. Free range. Ang sahig ng pabahay ay may makapal na layer ng litter materials tulad ng ipa, dayami o sawdust. Deep litter system. Ginagamit para sa mga inahing manok na nangitlog. Layer house. Ang sahig ng pabahay ay gawa sa mga slats o kahoy o bakal na may espasyo sa pagitan. Slatted floor system. Ito ay ginagamit para sa mga manok na nasa pagitan ng brooding stage at laying stage o slaughter age. Grower house. Ito ay sa mga manok na pinalalaki para sa karne. Broiler house. Ginagamit ito para sa mga layer na manok kung saan sila ay nakalagay sa maliliit na kulungan. Cage system.